in His name, in Jesus' name. He is in the midst of us. Amen. Naniniwala po ba tayo, brothers and sisters? Amen. Amen. Ipay natin yung conviction. Naniniwala po tayo na when our Lord is gathered in His name, He is in the midst of us. Amen? Amen. Amen. The name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Lord, we come before you today, O Lord. Maraming nangyari for the whole week sa mga araw-araw namin buhay. But then, you don't allow us, hindi mo pinigilan bawat isa na makarating dito. Sa pagsimula namin, hayaan kong basahin natin ang iyong mensahe sa pamamagitan ng pag-abit natin at pagbasa ng iyong gospel for the day. Amen. Pupuri sa iyo. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nila ng bagong alon si Jesus. Naliwanag na parang araw ang kanyang mukha at tumuting parang kusina ang kanyang dami. Nakita na lamang at sukat na 3 alagad, sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na kayo. Kung ibig ninyong gagawa ako ng 3 bukod, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang nililiman sila na isang maningil na ulam, at mula nito'y may dinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot na gayon na lamang, na marinig nila ang tinig, at sila'y nabasunsod. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at tinig. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala na sila nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, inimutos na Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitaan, hanggat hindi na muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri namin ang Panginoon Jesus. Amen. Brothers and sisters, the Son of God contained in the love of God. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Tunay ito lamang sa inamang kami dapat ang buhay. Sa salita mo lamang, Panginoon, sapagkat ito ang magdadabay sa patuloy namin pamumuhay. Sa patuloy namin paglaban at paglapit sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Dahil pinadala mo yung bukong nana nang upang kami tanggap iyo, upang kami matawaran sa aming mga kasalanan. Upang kami tubusin, at narinig kami sa aming mga ginagawa namin pagkakapalit sa pamamagitan ng pagpapagayo po yung sa Diyos. Pininogan dito kami hayaan mo ibigay namin ang papuloy ng pasasalamat at pagsamba sa pamamagitan ng aming ng pagsayaw. Pagpalakpak at pagtaas ng kami namin sa iyo. Brothers and sisters, i-faith po natin yung ating youth tonight. Para po, ito po napakaswerte natin kasi bago nila i-perform o bago sila mag-serve doon po sa maraming tao na maraming youth doon. Dito muna po natin sila makikita. Ano yung part ng ating worship, di ba? Ayan. Pwede po kayong moto, pwede rin po kayong sumayaw, sabayan po sila. Amen. Para nakikita natin, nagsusumba ka, di ba? So pwede po natin ito. I invite you, brothers and sisters, na tumayo. If you feel like
dancing for the Lord, please do so. No? In Jesus' name.
kanilang away sa mga kasalanan. Amen? Kaya gamitin natin ito kasi saya kapag kasama ang away Jesus.
reason why we do praise and worship, for this, it is good to praise the Lord and make music to your name. Amen? Di ba? Naniniwala ka, kanina walang kailangan natin yung kay siya saya. Talagang na-imagine ko, one word, kung wala ako sa Panginoon, maaaring isa na ako sa nakakhang. Or even before the Tokhang days, maaaring isa talaga ako, hindi nyo ako nakasama. Because during that time, i-backslide ako, pero but then, tinawag ko rin ako ng Lord sa community, anak, bumalik ka dito, I am a prodigal son. So ito ngayon, binigay ko rin yung pagkakataon, and it is God's blessing na sabihin, oh, brother Buboy, how about talk about praise and worship. Pangalawa po ito, the first one po, na pinagtok ako about this, talagang ayoko. Kahit hindi na ako ng materials ni Sister Rizel, way back, hindi ko talaga pinag-ibang. Parang, wala, hindi ko talaga ginawa, no? Hindi ako talaga nag-focus, tinanggihan ko talaga si Lord for that. But then ito na ngayon. No? So, sa mga natin brothers and sisters, sana, ituro din natin ito. Dadagan pa natin ginagawa yung pagtaas ng kamay, pagsigaw, pagsayaw, pagpalakpak. Sige, sis. What is praise and worship and why we praise and worship? Ano ba ito at bakit natin ginagawa? Napakahalagang malaman natin. No, especially for our youth. No, na nandito na talaga ever since andyan sila. Lumanapit sila sa Panginoon, sa kabila ng kanilang kabataan. Same thing with us, Brother Jane, Brother Dennis. We started in the community. Mga youth po kami. No? Kabataan kami na dapat naglalaro na kami sa kalsada ng kung ano-ano. Kung ginagawa naman namin yun. But when it comes to Saturday, we commit ourselves. Pagdating ng 5 p.m. na 6 p.m., we go to church every day. And even we go to adoration chapel every day. We pray the rosary every day po kung mga bata kami. So, yun yung Lord, ibalik po ulit sana sa amin. And for these new heroes, new kids here of God, no? Ibalik ko po. Sige, sis. Sabi nito, praise is an outward expression of thanks and adoration of God. Action. Open, verbal, physical, singing and clapping, focusing on what God has done. So the reason why, kapag tumutugtog na tayo, opening song pa lang, brothers and sisters, sabay-sabay natin kawin ko. Diba? Bisang running, we are running. Diba? Ako bakit ako bigay kong dog by sa Panginoon? Dahil si Lord po nagturo sa aking gumamit nito. Natuto po ako mag-bass guitar without knowing any chords. Wala rin po akong gitara sa bahay. Tinuturo lang ng gano'n. Tinuturo lang ni Brother Paul. Hanggang eto nabuo na yung music list na nung na po ako mag-bass. So ito po, kaya pa rin po po, ito yung ginagawa natin. Kaya most of the time, I encourage you brothers and sisters na, diba? Itaas natin yung kamay natin sa pagsuko at pasasalamat. Diba? Para natin si Lord. Yan lang na kailangan ibigay. How much more, diba? Kung si Lord din nandyan. Siguro kung dumating yung mga sikat na artista, talaga, kinikilig pa tayo, parang inihipan tayo. But this is for the Lord. Diba? Parang naniniwala kahit hindi natin siya nakikita. Next is, and for the worship naman, this is the deeper talaga. No? Mas malalim when we do worship. Sorry po, nilagay ko yung rosary. No, baka sabihin nyo, when worship natin si Blessed Virgin Mary, si Mama Mary. No, we're not worshiping her. No? Kaya po nangyayari yung sample natin dyan, yung Holy Eucharist, and the music ministers praying, nakapitin talaga and binibigay rin lahat. Because nakikita naman natin, it is deeper, intimate, mas malalim, kahit nandito lang tayo. Talagang ibigay natin kay Lord yung mga rin nakakaramdam para sa Kanya. Kasi yun lang naman ang hinihingi sa ating Lord eh. Holy Mass is the highest form of worship. Wherein nakakasama natin siya. No? Pwede po, ayan na yung Ostia, ayan na rin po yung chalice. Real flesh and blood of the Lord, kasama natin during the celebration of the Holy Mass. Seeking communion with Him, they are just celebrating His blessing. Kahit na umaawit tayo dito, sabi natin, praising lang yan.
kasi praise and worship na rin. Once we put really ourselves into that, minsan, parang feeling ko magka ako, tumutugtog ako. Kami dalawa lang ni Lord yung nag-uusap. Kanila yung dalawa kumakanta. Di ba? All of us here, we really to music ministry. So, ngayon, dahil naging struggles. Alam niyo po ba, ang napakaswerte po tayo. Noong pinarin yung creation, di ba? We are, according to image and likeness of the Lord. Now, nagkaroon tayo ng kasalanan. Alin yun? Nung kumain tayo ng prutas. Itong prutas na ito, dito, sa totoo, kaya dito may higit sa akin ng mga angels. Kasi tayo, may karapatan tayong pumili ng balik at tama. Pero ang mga angels, talagang trabaho nila ay magpuyat ng pasalamat kay Lord. Yung music ministers, meron din sila sa langit. Yun na ang trabaho talaga nila. Tayo, napakaswerte natin. Kasi, nakalakad na, ito na yung tama, pero gumagawa pa rin tayo ng mali. But then, ang Lord, niyayakan pa rin tayo. So that is worship where we do must intimate the ating relationship with Him. So these are the Bible stories, no? Biblically. Kinakanta na rin natin ito. Sige, sister, number 1. Ito po. You see, Jehoshaphat and the singing army, may kakalabahan sila dito ng napakarami. Pero ano ginawa? Diba? Basahin niyo, 2 Chronicles 20, verse 1 to 24. Facing a massive coalition army. Diba? Nag-appoint si Jehoshaphat ng mga ari. Wala silang gagawin kung di kumanta ng papuri lang. Diba? Actually, hindi lang eh. Nagpuri, nagpasalamat sila. And then, ang ginawa ng Panginoon, Lord set ambushes and the enemy was defeated. Isa po yan. So, isa yan sa pinakahawakan namin. Kaya, napakahalaga na praise and worship sa buhay natin. Especially for us as Vineyard family. Sige po, sis. What else? Jonah and the fish. You know this story? Ngayon na kay Jonah. Si Jonah po isang propeta. Ginagawa sa kanya si Jonah. Ito, makis namin na ito. Kung nakikita nito yung may whale, tapos nasa loob yung tao, si Jonah yun. Tumatake siya sa Panginoon. Ayaw niya maniwala sa mga isang propeta. Kaya sa isang araw, yung pagtaka siya, sumakay na siya sa barko, biglang galaw na, grabe yung wave. Sabi ng mga namin sa barko, mawawala kaya, ito lang naman ang problema natin eh. Sumakay siya, doon tayo nito, hindi pa naman ang bagyo ngayon. So, naging sa kanya, hindi namin siya sa dagat. Payapa ang dagat, hanggang sa kinahin ng isda. Yung nasa loob siya, doon niya, kinusukin ng Panginoon, nagpuri siya. At ipasalamat sa Panginoon. Iniluwanin siya ng ng wave, buhay na buhay, buo. So ano po ba? Sa pamamagitan ng praise at tayo inaligtas, ano po ba? The 10 lepers, while all 10 Luke 17:11-19, while all 10 were healed as they went to the praise, only one Samaritan leper returned to praise and thank Jesus in a loud voice. And Jesus told him, his faith had made him well. Imagine, sa dati mong pinagaling, oo, gumaling sila. Physically, kung ano mang po yung sakit na nararamdaman. Lepers na sila eh. Di ba? Pero yung isang nagpuri at nagpasalamat, sumigaw kay Lord. Panginoon Jesus, maraming salamat! Napakabuti mo talaga sa kabila na ako ganito. Dahil kung hindi lang po yung sakit at nawala sa kanya, pati mga kasalanan niya. Di ba? Basahin natin yan, Luke 17:11-19. And Jesus told him, his faith had made him well or saved whole. Ganun ka hindi. Ganun ka hindi yung promise ni Lord when we praise and worship only Jesus. What else, sisters? Sige po. Sige po. Paul and sin, ito naman ito. Acts 16:24-26. While in prison, Paul and Silas sang hymns and praised God at midnight. Nakakulong sila, pinakulong sila kasi noong mga panahon na lahat ng mga naniniwala sa Diyos kinukulong talaga itong dalawa.
nasa loob ng kulungan, ano? Nagpuri at nagpasalamat na sila. Siguro makiyaman na yan. Ang mga ibon na lumilipad, ang mga tao na nagpupuri ay mahal ng Diyos. Di ba? Ano nangyari? Lumindol na talaga ng siya. Lumusot ito. Nakatakas na sila. Di ba? Ngayon po magagawa ba? It's only our faith talaga. What else? The walls of Jericho, Joshua 6. The Israelites marched around the walls of Jericho and on 17 they shouted a form of praise, confession of victory before the walls fell. The walls of Jericho napakataas at napakatibay. Kailangan lang pasok ko ng Israelites sa pumumuno po ni Joshua. Ano nangyari? Nagpurihan din sila. Talagang may tamburin, may nagpulit, nagpasalamatan sila. Amin to, Lord, alam namin, mananalo kami sa laban na to. Mananalo kami dito. Di ba? The reason why mataas yung walls of Jericho, yun lang yung protection nila over other enemies. Kapag kaya nasira, helpless na sila dahil wala talaga silang mga manpower na pwedeng lumaban. Dahil Israelites ang dami. Yun lang ang reason para makukuhay nila yung walls of Jericho. They shouted a form of praise, confession of victory. Di ba? Kinakanta namin yan sa amin na pray. Di ba? Kasama po sa lyrics yan. Next po. Miriam song of praise after God, Exodus 15, after God saved the Israelites were parting the Red Sea. Miriam led the people in a song of praise to celebrate their deliverance from the Egyptian. Madalas tayo kailangan ng kailan tayo nagpupuri kapag kabaano. Di ba? After nilang makatawid sa Red Sea, nagpuri at nagpasalamat sila sa Panginoon. Hindi sila basta nag-party-party. They dedicated the praise, song of praise, to celebrate God is great, they were delivered from the Egyptian. Ganun din ang pagpuri at pasalamat sa Panginoon. Sige, sister. Based on Christian teaching or Catholic teachings natin, why praising is important? Ano bang kahalagahan ito? Especially for us, God's Vineyard family. Kaya ano ba ito ka-importante? Yan. Di ba? Every time we gather every Saturday, ang ibang music ministry, the worship leader or the prayer leader, di ba? Encourage tayo, brothers and sisters, let us acknowledge the presence of the Lord. Andito siya. Ano yung sinabi ko kanina? The third two gathered in His name. He is in the midst of us. Kasama natin ang Panginoon nagpupuri. Pinanonood niya tayo. Christian believe that God inhabits the praises of His people. Psalm 22:3. We praise brings a sense of closeness to God, refreshing the spirit and bringing joy. Wow! Kaya minsan, to think, lahat po, ang music ministry po, brother tayo, toxic sa trabaho yan, minsan, madaling araw, pinatawaran pa. Brother G, kailangan niya libutin ang buong Batangas para makakuha ng tayo. Brother G and Sister Arlene, diba? Saan sila mga nagigari? Minsan galing ng Bataan, Pampanga, Sister Ann, mga client nila, sa law firm siya eh. Si Sir Eddie sa mga drivers ng kukulit, pero other sila ng yung company nila. Brother Dennis, what I'm trying to say, brothers and sisters, invites God's blessings. Ito yung pinaka ito yung pagdating sa community. Kahit pagdating mo, traffic, nakamotor, nakasakit ka, pagdating sa community, nakita namin yung mga pagmumukha natin ito na, wow, image and likeness of God. Diba? Ang gaganda at pupogi. Tapos, magpupulit mo pasalamat tayo. Yung brings the sense of closeness to God, refreshing the spirit and being joy. Ito yung nagpapasaya sa ating bawat isa. Nagpapagingay ng ating pagpuri at pasalamat at pananampalataya natin dito. Shifts perspective and focus. Praise
of our personal problems, worries, and struggles, and undo God's greatness power. Ayan, di ba? Minsan, grabe, napagpwede naman sa Kanya. Pero bakit gano'n? Pero aking taas ng ulit. Stress tayo lahat may problema. Di ba? Ako hindi ko alam kung minsan okay yung mga kasama ko, minsan hindi. Pero focus na ako kay Lord. Every time na mapasok ako, meron akong pinagpapakatug na ako ng worship song. Pagdating doon, lahat yung nakasalubo. Malayo pala, tinabati ka na. Di ba? Yung mga personal problems, worship struggles, ipagdasal natin kay Lord, magpulit ng pasalamat, umangit tayo ng pamuli sa Kanya. Mawawala ito. Basta kung iiba yung titig natin. The reason why andito pa rin tayo. Sa kabila ng tagal-tagal natin ng pawabalik-balik. Bakit? It is not the people, it is not the music ministry, it is the Lord ang kadito every Saturday sa God's Vineyard. Ano pa? Acts as spiritual weapon. Praise is often used in difficult times, spiritual battles. It is believed to bring spiritual and emotional change, as seen in the story of Paul and Silas in prison. Acts 16:25-26. Spiritual weapon, di ba? Alam niyo, may isang pagkakatakot kayo, parang, grabe, hindi ka nabukan ako. Minsan ako, hindi na, in Jesus' name, I rebuke you in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, tumalis ka, speak na of the word. Basta sa office, yun ang ginagawa, pagka medyo bubulong na ako. Lord, in Jesus' name, pagpasok ko ng office, sana po kaya ka, tahimik ang boss ko. Ayun, tahimik na, tulog eh. Diba? Alam mo na, pwede yung gamitin talaga, na weapon, hindi para sa kanimang tao, diba? Hindi po gano'n, hindi makapanakit. Ito ay ating weapon, facing spiritual battles. Diba? Diba? Pagka talaga parang feeling mo, sinusubukan yung pagiging Kristiyano natin. Lord, hindi. In Jesus' name, sa pangalan mo, ako yung mahawak. Ako yung nanangan. Next po. What else? Based on Christian teachings, ano pa po? Praising is important. Strengthens faith and reminds of blessing. Wow. Praising helps believers remember what God has already done, which boosts faith to trust Him for future needs. Di ba, linaw-linaw? Ayan, di ba? Strengthen faith and reminds of blessing. The moment na si Lord hindi pa napako sa krus at tayo pinulong sa mga kasalanan na hindi naman talaga niya kasalanan. Kasalanan natin doon eh. Tinubos niya tayo. God is blessing. The moment pa lang pag-isip natin sa umaga, pag-ilan natin, wow, Lord, buhay pa ako. Diba sabi ng Padre Orbos eh, pinatatapit niya, patakin niya yung mga kasama niya. Salamat sa Panginoon at buhay ka pa. Hindi buhay pa ako, hindi sinasabi niya. Salamat sa Panginoon at buhay ka pa. Because that is the reality. Diba? Imagine nung ilang taon na, tapos hindi ba bata pa? Diba? Kaya naman, wow, blessing sa kanya. Ano yung kita ko doon, kaya sinasabi ko, ano ba ako ng ganyan kananta? Kasi blessing yan, everything. Lahat tayo na hindi pa sumisigot ng hangin na libre. I mean, hindi pa binabayaran, ano? Napakaswerte natin. Kaya nga sinasabi, grabe na ako ng problema ko. Ano problema? Problema ka. Lagi ka diba sa Facebook yung Viva Senyor. Bata yun na bata. Puto lang isang paa. Hindi siya pwedeng lagyan. May nagdadalhin sa kanya ng paa, yung artificial. Hindi niya niligatin. Or ayaw niya kasi mas nahihirapan siya. Mas gusto niya hawak ng Santo Niño. Gumaganyan siya. Grabe, puto lang paa. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. How much more tayo na kumpleto? Di ba? Amen? Amen. Nakakasunod po ba? Hello? Nakakasunod po ba? Amen. Masyado tayo
Sige pa po. Fulfills purpose. Christian belief they were created to praise God. Isaiah 43:21, therefore, praise is a way to true fulfillment and satisfaction. Kasi tayo talaga rin, no? We're all created to give praise and glory to the Lord. Yun nga lang talaga, meron tayo, isa sa napakaano namin binigay sa akin ay ang pumili ng mali at tama. Kaya may isa kasama sa confession natin, di ba? Sino omission, tsaka sino commission. Doon. Diba? May mga bagay tayong nagagawa na ng kasalanan hindi natin sinasadya at may mga bagay talaga sinasadya. Pero tayo, according to Isaiah 48:21, we are created to praise God talaga. Even though our Lord, meron siya sa music ministry. Sige pa po. And produces joy and peace. It is a way to replace anxiety and depression with the oil of joy. Isaiah 61. Bring peace that surpasses understanding. Excuse po. Ako po, magkakapagod na. Kanina, nagpapahinga na kami ni Sister Ego. Naka-earphones po ako niya. Lahat po ng yung mga record ni Brother Jim, New Society. Thank you po. Yung mga record ni Brother Jim, ni Brother Taiwan po. Binagin niya ako, nagpe-prayer meeting ulit ako. Kaya gusto ko makinig. Kaya ang daming views niya eh. Siguro ako lang yun. Hindi ko lang nakaka-100 plus 200 views na yata. Talagang ako po, hindi ko pinahinggan. Tapos yun. Hanggang sa tulog na sa akin, narinig ko na yung gusto, tulog na. Lagi po yun. Yung hirap po ako matulog. Kasi sa trabaho namin, kasi naalala ko yung respondihan ko. Pero ako lagi kong ginagawa yun. Talagang binibigyan po ako ng kapayapaan. Tapos pagka yung minsan dumadating yung bakit ganito, bakit gano'n, di ba? Pero pag nakinig ka talaga kasi, pag binabalikin niyo po, puntahan niyo po sa YouTube, Jimmy Lespo, or Taiwan 21, pakinggan niyo po yung mga previous prayer meetings natin. Kasi may kasama ng dasal yun eh. Minsan yung dasal na lahat na naman yung bakit ay para sa akin talaga to. So makakaroon kasama makulog, kapag gano'n mo, minsan makasakay ko sa bega mo, eh. Pero kailangan ko ikaw kahit malakas yung tulog mo. So, yun kasi, kung may problema ka sa akin na hindi stress, nawawala ko talaga. Next po. A sacrifice in hard times. Offering a praise when it is difficult to do so. The sacrifice of praise is believed to be a profound expression of trust and love of God, regardless of circumstances. Minsan kasi nagpupuri at nagpapasalamat tayo, nagpupuri at sumasamba sa Panginoon kasi may blessing. Wow, Lord! Sabi ko, thank you, Lord! Nagpupuri mo sa ako. Dapat ba ganun lang? So during the time of tribulation, may problema, mas lalo tayo umawag sa Panginoon. Kasi sa schools, di ba? Yan, mga pamating ko, talagang, dada, hangingin. Ako, hindi ako umiiyak kay gagawa ko ng paraan para mabigyan ko yung mga pamangkin ko mga kapatid. Kasi, Lord, alam ko, bibigyan mo ako ikaw ang bahala. Pag may nangyari, bakit gano'n? Isaserve naman ako kay Lord, eh. Meron siya ako hindi eh. Asa siya sa ako rin dito, pero sa lima ako. May church sa lima ako. Hindi ko nangyayari sa akin. Pero Lord, okay lang po. Kasi nandyan ka. Pasalamat sa Panginoon. Kasi nandyan ka. Yung lungkot na yun, mapapalitan ng saya. Kasi naramdaman mo, dumating na sa edad na to, na mo lang hinihingi kapalitan Diyos, kung di yung maging tapat ka lang ang magtiwala sa Kanya. That is the sacrifice of praise in hard times. Doon tayo pinagtitibay dito sa community na to. What else? Sige po. Si King David,
tama. Lalo na ito yung kwento mo, yung 2 Samuel 6:14, yung covenant. No? Yung kabalang iman, ibinigay na talaga siya na lalaki, nagpagawa siya. Pag may problema siya, papasok siya sa loob. Ng covenant, pag-alis siya, pupulit pa sa laban siya. Kung wala na siyang problema, masaya siya, pumapasok siya sa loob, para magpulit pa sa laban. Ayaw ko yung kanyang expression. Worship, praise, and gratitude to God. Sige. Bilang celebration, grabe hirap tingnan doon sa Egypt. Pagka pumakasan siya, sana makawala na ako dito. Mawala na ako, makaalis na rin sa Egypt. Kaya nagkaroon ng pagkakataon, kung nakatawid siya ng Red Sea. Parang ginawa niya. Exodus 15:20, di ba? Yung talagang nag-celebrate siya with God's victory. Kasama niya si Lord. Ano pa? Spiritual command, Psalm 149:3 says, let them praise, sing with dancing. Kaya kami tayo i-encourage natin kayo sumayaw. Sumayaw, itakas ng kamay, pumadakpak, umawit. Di ba? Psalm 150 verse 4 encourages praise with tambourine and dance. So meron tayong damit. Napakaswerte natin yung mga community gitara lang talaga, acoustic. Tayo sa community, kompleto tayo. Yun ang blessing na meron na ibigay ko kayo, yung legacy ng God's Vineyard na meron. And napansin nyo, palit ng mga music ministers. Talagang, ito, I know, sooner or later, si Lord eventually magkakaroon na rin ng mga bagong ministers. Because, siyempre, kami nagkakailan na rin. And we do believe, bibigyan tayo. Ganun naman yung Indiana, sige po. Now, joyful restoration. Ecclesiastes 3:4, there's a time to dance. Yung Psalm 30:11 naman states, God turned mourning into dancing. He's turned our mourning into dancing. Sa kanila ng kalungkutan, di ba? Nagsasaya pa rin tayo. Mourning into dancing, ginagawa natin. May nangyari ito. Grabe. Lord, thank you kasi kahit na nangyari sa akin ito. Kahit nangyari sa family ko ito. Dahil sa iyo, Panginoon, karapatan ko lang magpuri at nararapat ka na magpuri, Panginoon, at pasalamat. End of the day, yung problema na meron ka, di ba? Makakasabi kung mga charismatic talaga na ito, ang Vineyard. Ano ba ito? Sinama ko, no? May problema ka na masaya-saya pa rin na? No. It's because God is with us. Amen? At ito si Lord sa puso natin. God is the reason pamulit tayo nandito sa community. Sige po, sister. Now, let everything that has breath praise the Lord. Kaya ba namin ba na magpuli tayo at magsigaw natin sa Panginoon? Naisigaw natin sa Kanya? Lord, ikaw talaga ang Diyos namin. Lord, ikaw talaga ang namumula sa amin. Kaya ba namin ito, brothers and sisters? Yes. Amen. I invite you, brothers and sisters, to stand up. Let us all sing this beautiful song. A song of praise, a song of trust to the Lord. In Jesus' name. Mountains bow down in the sea.
Spirit of the living God. Your breath
Salamat Panginoon kahit sa muling araw ng aming isang buhay